with us, and you are all welcome here tonight sa pag-celebrate ng wedding celebration ng aking beloved son, Darwin Ivan Sison, and his beautiful wife, Mariel Santillan Sison. Kala mo magkakamali ako. And to my beloved son, Darwin Ivan, I'm so proud of you. Hindi ko akalaing magiging engineer ka sa future dahil hindi talaga siya nag-aaral ng bata eh. Nire-review ko siya kung ano nung ginagawa niya. Naglalaro, nire-review siya ng lola niya, nasa ilalim ng sofa or nasa ilalim ng dining table. Ang lola niya nagbabasa, siya naman nasa ilalim. Hindi ko alam kung naririnig niya o hindi. Pero nung nag-join siya ng Battle of the Brains, naging champion siya ng grade 1. Tapos, 2 beses siyang nawala. Isa yung nagpunta kami sa Manila Zoo, nawala siya. Sa dami ng tao, halos humiwala yata yung kaluluwa ko sa takot dahil nawala siya. Tapos second, nag-field trip kami, nawala din siya. Kaya ang tagal naming nakauwi dahil hinalughog ko talaga lahat ng area. Nawala na naman siya. Tapos pagdating ng grade 6, nag-join na naman siya ng Battle of the Brains. Nag-champion na naman siya. Pagdating ng high school, pumapasok siya as regular student, kumpleto ang notebooks, pero hindi siya nagsusulat. So umuwi sa bahay, walang laman ng notebooks. Minsan, sorry pero nagalit ako sa kanya. Talagang binato ko ng books. Sabi ko, mag-aral ka mabuti. Sabi ko, walang mangyayari sa'yo. Tapos, kinausap ako ng teacher. Sabi niya, Mami, sabi niya gano'n, hayaan niyo na si Darwin kasi pag tinatanong namin siya, nakakasagot. Kahit na parang supervisor siya na palakad-lakad, pag tinatanong mo, nakakasagot. Kaya pabayaan mo na siya. Siya lang naman ang pinapabayaan kung maglakad-lakad na parang supervisor. Dahil yung iba hindi naman nakakasagot. So pagdating ng college, doon na siya nagseryoso. So almost 4 to 5 hours lang siya natutulog. Eh yung mga classmate niya sa Mapua na natatawa. So, ayun nga, nagseryoso na siya. Gumagawa siya ng thesis. Ginawa pa niya akong assistant sa paggawa na niya ng prototype na kanyang thesis. Eh, hindi ko makakalimutan yan. And may mga friends siya o classmate nagpapagawa ng, secret daw. Huwag na daw. And I'm so proud of you, anak. Kayang-kaya mo nang mabuhay mag-isa, kaya-kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa. I'm saying this because all of your past experiences and the struggles in life made you a man you are today. And as your mom, kilalang-kilala kita. I can describe you as hardworking, conscientious, reliable, dependable, lagi mong inaalagaan ng mga kapatid mo, caring and loving son. And to the newest Mrs. Sison, Mariel Santillan Sison, thank you so much sa pagmamahal mo sa anak ko. Sana huwag kang magsasawang mahalin siya. Intindihin siya. Anak, Darwin, intindihin mo si Mariel. Sana magsama kayong dalawa because marriage is not always your feelings or compatibility. It's not always compatibility, but it's about commitment. So be committed with one another and always remember that God must be the center of your married life. Congratulations. I love you both.